Sir, magandang umaga. So, update na ako imong unit, sir. Mo imong unit, sir, ha? Ito pala yung unit mo. Tagalog ko pala. So, ito yung unit mo, sir. Charlie Bravo. Bravo Charlie, day. So, 3x9 by 40 yung scope. So, ito pa siya. So, turuan ko po kita, sir, kung paano gamitin. So, So, sir, yung una, sir, yung scope. So, paano, saan ba ilagay yung scope? So, dito lang. So, count ka ng 3 ka, kanal-kanal. 1, 2, 3. Sa ikaapat mo ilagay, sir, yung mount ng ating scope. Kasi dyan po, kasi naka-zero, naka-align yung scope natin. Then, dito na naman tayo sa chamber, sir. So, ang chamber, sir, so may apat itong screw. So, dito, may screw dito, dito, at saka dito. So, dito may kabilaan yan. And then, una tanggalon nimo nga screw, sir. Tanggalin mo lahat yung screw, sir. Saka mo baklasin yung cover ng chamber natin. So, pag baklas ng cover, so iuna mo lang ito. Ito. So, hilahin mo lang ganyan. Tapos, ito yung takip. Matanggalin yan. So, ito yung takip niya. May rubber na po siya, sir, para hindi siya masakit. Tsaka dito may rubber. So, nakadugtong po siya para hindi siya masakit. So, dito naman tayo, sir. So, pagtanggal naman dito, sir, pagtanggal sa ito, ganyan lang pagtanggal, sir. Dapat naka-distance gamay, naka-space. Medyo siya naka-space, ganyan. Tsaka mo i-line. So, pag tanggal mo, dito lang sa dulo, maghawak. So, ganyan lang po. Okay? So, ito naman, sir. So, ito talaga yung kadalasan na masira sa ating laruan. Ito yung 1 ml sirens. So, tatlong free po yung ibibigay ko sa inyo. Bawat isa sa mga unit. Tapos, kung masira na lahat, sir, kayo na bumili, kayo na magawa. Ganyan lang kaba yung ganyan lang kaba, sir, yung dapat yan lang po yung ba tawag niyan? Basta ganyan lang kaba, sir. Putulan mo din, yan lang kaba yung niya. Then ito, sa dulo din yan ng sirens na 1 ml. So, kinat ko. So, tuturuan ko kayo. May isang video na isend ko sa inyo para makita mo. So, yan po. Then, pagtanggal sa check valve. So, pagtanggal sa check valve, sir, dito lang ka humawak. Daka dito. Iikot mo lang counterclockwise. So, yan po yung check valve natin. So, lagyan natin ng tiplon para hindi siya sisingaw. So, muna na siya, sir. Ganito po yung paglagay sa check valve. So, pagbalik naman, ganyan lang. Dito mo lang ipasok. Dito. So, iikot mo lang. Baliktad. Yung paghigpit niya, sir, tama-tama lang. Yung medyo mahigpit lang. Huwag yung sobrang higpit. Kasi, matigas na yan, matigas na yan
baklas kapag mahigpit medyo. So, pagbalik naman. So, pagbalik, yun na ilagay itong 1 ml sirens. Tsaka itong gas tank. So, ito yung gas tank. Dalawa po itong gas tank. So, paglagay, dapat na yung dulo nakapasok na dyan sa butas ng chamber. Chamber. Ng karayom. Sirens. Tsaka may tulak. So, ganyan lang po. Then, pag, sir, try mo, sir, kung may ignition ba. So, wag mong kargahan ng butina. Baka matulad ka sa akin ba, Kinargahan ko ng butin. So, tapos, kinalabit ko. Yun. Nasunog yung damit. So, ingat lang talaga sa paggamit sa ating mga laruan, sir. Kasi makadisgrasya po talaga siya. 8mm steel ball. Pwede na po siyang makatamat. Makabaon sa puno ng niyog. So, malakas po siya. So, ingat talaga paggamit. Then, huwag tayo magbasta-basta magpaputok, sir. Kasi yung steel ball, pag na yan, mahulog galing sa taas, talagang mas malakas pa siya yung niya, kasi yung gravity, yung hila sa steel ball, mabigat na kasi yung steel ball. So, alam naman niyo siguro yan, sir. So, sunod, itong igniter niya, sir. So, itong igniter niya, dapat nakaganyan yung posisyon. Tapos, kung hindi na puputok yung mo, sir, hindi na puputok, tapos, siya, may buti naman, okay naman yung sirens niya. So, baka ito yung sira. So, madali lang sir, pagpalit nito. Pag-replace. So, lagyan mo lang ng tiplon dito banda para medyo, ang purpose niyan, para mahigpit siya konti din doon sa housing natin. So, paglagay naman nito, sir, para, sir, kung magpalit ka, sir, dapat puputulan mo ng konti yung wire kasi mataas po yan. And then, paglagay nito, ganito lang. Ganyan mo lang yung takip, yung trigger. Tapos, dapat nakaganyan yung posisyon. Kasi ganyan yan. May butas yan sa loob. Ground yan at positive. So, yung positive, butas na maliit lang. So, yan yung wire. So, yan lang po paglagay. Lang po niya. So, ganyan lang. Then, dapat i-sure na makapasok yung wire sa positive na butas. Tsaka mo itulak. Kung sure na, okay na. So, pagbalik naman ng, sir, sa pagbalik ng takip, kung yung pinaka last na tinanggal mo, yon din yung iuna mo sa pag-assemble. So, ganito lang. So, yan. Tsaka, ito. So, paglagay, ganyan lang, sir. Pag i-align mo na. Pag naka-align na, ang una mong i-screw is dito. Kasi ito yung nag-hold po sa kanila lahat. Tapos, ito naman dito. At saka dito. Magkabilaan. Then yung screw nga gagamitin mo, sir, dapat kung yung kahaba sa screw nga nilagay ko, yun din kahaba yung ilagay nyo.
if mawala yung screw. Kasi sir, pag mataas po yung screw, dalawa po itong takip dito, cover. So kung mabutasan yung pinakaunang cover, sisingaw na po yan. So ang gagawin mo po, kung ano yung kahaba yung screw na nilagay ko, doon din yung ipalit nyo soon if mawala yung screw na nilagay ko. Then dito sa loob sir, wag mo nang tignan. Wag mo nang baklasin sir kasi okay na po yan sa loob. Ang gagawin mo lang dito, kasi dito yung madaling masira. So dito. So 80mm steel ball, 80mm aluminum tube, yung main barrel natin. Saka layers nito sir, 5 layers po dito. So talagang ano siya, matibay po yung barrel natin, yung sa dulo ng barrel natin. So yung barrel pala niya, yung taas niya is 18 inches lang. So yung taas talaga ng pinaka ano natin, unit is malapit na po siya sa 1 meter. So try natin paputokin. So yung unit, ganyan ang position sir. Tsaka ikasa mo, full cock talaga para magkarga yung butin. Kasi pag hindi yan maka full cock, hindi yan kakarga. Pagbalik naman, kasa ka ng, itulak mo ng malakas. So ganyan lang. Okay, 1, 2, 3. Count 1, 2, 3, 4, 5. Then balik. So yan lang po sir.